kaambisyoso at kaambisyosa, gising ng inyong dentistang farmer. Dito tayo sa South Eco Farm. Malamig ang alas 7, makapal ang clouds. Siguro ulan ito mamaya. Okay, naglakad ako para pumunta dito sa i-vlog natin. So, anong topic ngayon? Yung kadalasang tanong sa akin ay, anong method ng propagation ang ginagamit nyo po, Doc, sa farm nyo? Kasi nakapagpadami kayo ng tanim pero langka pa lang po yung na-propagate namin. So, mayroon na akong mga ibang videos before, kaya lang nasa South Eco Farm na page at saka sa sarili kong Facebook, Ibrochet. Napakita ko po doon na ang ginagamit namin ay tinatawag na in-arching method. It's a type of grafting. Maliban sa may saddle graft or cleft grafting, ang gamit namin ay in-arching. So, sa in-arching ay kailangan natin ng rootstock ng native. Wait lang po. Kailangan natin ng rootstock ng native na langka. So, nagpatubo po muna kami ng buto ng native galing sa, nakabili pa ako sa palengke noon. Pinatubo namin for 5 months. Inantay namin na yung stem niya mag-mature. Pag nag-mature na po, eto na ang gagawin. Ting-na-da-dang! Sa lahat ng Christmas tree, ito ang pinakagusto kong Christmas tree. Kasi may presyo. Presyo. Ay. Okay. Ano ang in-arching? Sa in-arching po ay kailangan natin ng sayon. Ito yung sayon o yung tinatawag na, yung sayon. Ito yung sa tip po ng mother tree. Hindi po lahat ng tip ng mother tree ay nagagamit as sayon. Yung iba po, napapagkamalang good sayon yung mga suckers. Kaya nagtataka yung iba na bakit namamatay during nakahang siya. Or although nabuhay pero bansot. Pero kadalasan po namamatay siya during propagation. So, ito po si sayon, inattach siya sa rootstock. So, ano ang advantage niya? Doon tayo muna sa advantage. Ang advantage niya po ay mabilis. Ang waiting time natin bago natin siya matanim. Yung timetable bago mo siya matanim, simula ng hinang mo siya, mabilis lang. Total of 2 months. Kasama na doon yung 45 days na nakahang siya. And yung kanyang survival rate ay napakataas, above 90%. Not 100, walang 100. Gaya ng credit to Sir Manny Peñol, gaya ng mga vlogs niya din, na-experience din namin yung survival rate na nasa 95 to 98%. So, bakit mataas ang survival rate compared to cleft grafting? Hindi po kasi na-stress si sayon na hiniwalay mo agad siya sa mother niya. So, gradual lang po ang pag-separate niya sa mother niya habang dumidikit siya dito kay rootstock. Then, the disadvantage. Anong disadvantage ng in-arching? Matrabaho. Gagawa ka ng brace. Kailangan, maskulado or maliksi yung in-archer nyo or yung grafter nyo kasi gagawa siya ng sarili niyang, dito, brackets. Kanya-kanya kasi sila dito, yung mga in-archers namin. Gagawa ng brackets, tapos may hagdan sila. Tapos ito, ililift mo. Ililift mo siya so nakakangawit siya sa shoulders, sa braso, lahat sa kamay nakakangawit. So ano pang ibang disadvantage niya? Swerte kami kapag umuulan or kahit umaambo, nadidiligan siya. Pero pag walang ulan, kagaya last year, inabot kami ng El Nino. So out of 500 na nagawa, ura-urad, yung binilisan namin kasi inaaral nga namin kung ilan yung kaya naming ma-propagate sa isang buwan. So, El Nino last year, walang dilig, hindi namin nadiligan. So, ang daming namatay. Sa 500 na ginawa, 100 lang nabuhay. Pero lahat kami yon first timer.
Dito po sa pag-propagate namin ng mga products sa farm, lahat po ay nagsimula sa akin. Meaning, ako muna yung unang natutong nag-in-arching bago ko itinuro sa mga workers namin. Kasi protection na rin yon if and when biglang umalis yung worker for reason niya lang, at least alam niyang ay kaya ni Doc gumawa ng ganyan, kaya niya magturo ulit. So ganyan din po dapat ang mindset ng ibang farmers or farm owners. Huwag po tayong umasa sa mga trabahante natin na okay, gusto ko mag-farm. Sige, mag-hire ka ng marunong mag-in-arch, mag-graft sila. Tapos ikaw na farm owner, wala kang alam. Naku, mahirap 'yun. It's like hindi lang naman sa farming, sa ibang business pa. Magtatayo ka lang example ng bakery. Gusto ko ng magtayo ako ng bakery, may pera ako eh. Sige, mag-hire kayo ng marunong gumawa ng tinapay. Tapos pag umalis yung yung trabahante mo, paano ka ngayon nga? Kagaya din ng mga salon, tatayo ng itong si owner ng salon, hindi naman siya marunong magkut-kut ng mga kuko, mag-ayos ng buhok, mag-hire lang parate. Eh pag marunong na yung mga trabahante nyo, aalis yan, mas gusto pa yan nila mag-home service kesa sa magtrabaho sa mga basic salary, home service na lang nila. Same, kahit anong klase ng negosyo, dapat si owner mismo, alam niya kung anong dapat gawin or anong pangunahing mga trabaho dyan sa business niya, kahit simpleng pagwawalis lang. Okay? So kaya ako, hindi ako makapagpatayo ng mga restaurant kasi ako mismo hindi ako marunong magluto. Ganun yun. Alright. So, kung gusto niyo po ng proof na yung mga tanim ni Doktora baka namamatay yan. O sige, proof tayo. Taran! Ayan. Ayan, may natanim kaming mga 700 seedlings kasi yun na lang nagkasya. So this is already 5 months. Natanim ito last week of August 2024, last year. Mga ka-farmers or ka-ambisyoso at ka-ambisyosa, kahit anong tanim pa, kahit anong ganda ng tanim, kahit yung tanim mo hindi sensitive, pero pag hindi mo talaga siya inalagaan, huwag po kayong umasa na maganda ang resulta. Hindi yan parang tanglad lang na binunot mo yung isang stem, itatanim mo, bahala na sa buhay na mabubuhay yun. Ito hindi, although low maintenance siya, pero kailangan pa rin ng tulong natin. O kagaya nito, simple round weeding at saka mounting. Hindi po ito magkakaganito kung walang linis. Kung puro damo po yung paligid niya, syempre yung nutrients ng soil, mag-aagawan sila. So dapat ibigay natin lahat doon sa crop natin. No? Diyan lang yung ibang tanim para mag-absorb naman ng tubig kapag malakas ang ulan. Kasi pag malakas naman ang ulan at walang ibang damo, sa kanya lahat yung tubig, fungus naman po ang magiging sakit niya kasi mabababad sa tubig yung mga ugat nila at mamamatay sila. Alright, kung proof, ayan ang aking proof. Sa mga interested pong magtanim ng Eviart jackfruit para sa collection or gustong mag-farming ng Eviart jackfruit, may available po tayong planting materials dito sa South Eco Farm. Message nyo lang po itong messenger ng Dentistang Farmer or pwede rin sa South Eco Farm or direct message dun sa aking personal Facebook account. Magandang umaga mga kaambisyoso at kaambisyosa. Happy Wednesday!